Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali, mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundong ito. Ako po si Coach Oli. Siyempre, batiin din po natin ang mga banateros, banateras worldwide. Shoutout sa inyo. At siyempre, batiin natin ang ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag po kakalimutan na bago tayo mag-start, sa mga Team Suka dyan, pakicheck nyo naman kung nakalike na po kayo, ha? O para tulong-tulong na po tayo mga Team Suka para talunin natin yung Team Isinusuka. Like po and paki-check nyo rin po kung nakasubscribe na po kayo sa channel na to, Coach Oli News PH. Ito naman po ang mga dapat nating pag-usapan ngayong araw na ito. Marcos, pinabili ng suka ang mga pulis. Aba, matindi ka talaga, Marcos, ha? Grabe ang pagkaka-power tripper mo, ha? Pati mga pulis, pinabibili mo na ng suka, ha? O pulis, magsusuot ng Pastor Kibuloy shirt. Susuportahan ang PDP? Di umano. Ayan, pag-usapan natin. Pangatlo, sino ito? Vlogger, nag-sorry. Pangapat, Marcos, ginaya si Trillanes. Sabi ko na nga sa inyo eh. 'Di ba? Anong sabi ko? Ang pula ay kakampi ng dilaw, ang dilaw ay kakampi ng pula. Nagkakainan po sila ng suka dahil hindi nila kaya talunin ng Duterte. Kayo mga dilawan, mahiya-hiya kayo, inidoro na kayo, kumakain pa kayo ng suka. Pwede ba? Lumayas-layas na kayo dito dahil wala na kayo talaga sa usapin. Parang usapin ngayon ay pula at Duterte na lang. Yung mga dilaw, mga dilaw. Kaway-kaway. Huwag na kayo makisawsaw, ha? Okay. Panglima, Pacquiao. Lalaban ulit ng boxing. Laban sa champion. Aba, pwede pa pala ito. Tumatakbo na, lalaban pa ng boxing. Gahol ka sa pera. Pacquiao. Okay. So yan po pag-uusapan na muli. Ako po si Coach Oli at huwag po kakalimutan mag-subscribe sa channel na ito. Ito. Pag-usapan natin ito, ha. Matindi ito. Pambihira. Marcos talaga naman, grabe. Pati pulis, inuuto mo. Umani ng batiko sa social media ang kumalat na memo na pinagsusuot ng pula mga pulis na dineploy sa campaign sortie ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Davao del Norte kagabi. Giit naman ng PNP, normal police security procedure ito at huwag na sanang bigyan ng kulay. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Higit 1,000 Yan. Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang mga pulis na sa Bagong Pilipinas sa Davao del Norte kagabi. Giit naman ng PNP, normal police security procedure ito at huwag na sanang bigyan ng kulay. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Higit 1. Ayan, tingnan ninyo. Alam nyo, panahon pa ng kampanya ni Marcos noong 2022, nung siya ay tumatakbong presidente, marami ng usaping ganito. Pati yung mga nagtitinda, pinagsusuot ng pulang t-shirt, bibigyan ng pulang t-shirt, maghahakot. Alam niyo yung hakot na usapin na yan? Doon sa mga kasing tanda ko. Itanong nyo sa tatay ninyo. Yung tatay ni Marcos, mahilig sa hakot. Like father, like son. Ano sabi nila sa tatay ni Marcos? Diktador, di ba? Kita mo, pati ito ngayon, diktador. Pati pulis, pinagsusuot ng pulang t-shirt. Anong sabi nila dun sa tatay na Marcos? Magnanakaw. Anong sabi nila ngayon kay Marcos? Magnanakaw. Like father, like son. Anong sabi nila ngayon kay Marcos? Adik di umano. Balita natin si Sandro din gumagamit. Like father, like son. Kung hindi totoo, magpa-drug test nga kayo. Hindi ko kayo tatantanan dyan sa drug test na yan hanggat hindi kayo umaaming adik kayo or magpapadrug test kayo. Dalawa lang yan. Kung hindi kayo adik, magpa-drug test kayo. Anyway, balikan natin ito. Ganyan po sila kadiktador. Gawain talaga nila yan eh. Hakot. Di ba? Yung matagal lang nagsusubaybay sa vlog ko, pinapakita ko sa inyo, hakot-hakot na bas. Alam nyo yan. Eto yung mga nabudol, umamin kayo. Diyan sa sorties, diyan sa rally ni Marcos nung kanyang kampanya, ang daming hakot. Ang laki pang araw ng bigayan diyan eh.
Hindi naman tatauhin yan si Marcos kung hindi kay Andrew E. or kung sino yung mga magpe-perform. Ganyan talaga yan si Marcos. Walang karisma gaya ng pinsan niyang buhaya na si Tambaluslos. Pareha silang walang kaapil-apil. Ano ang alam lang ng Marcos at Romualdez? Pera, pera. Pera, pera. Baka pati asawa niyan binibili. Baka lang ha, hindi ko sinasabing ano ha, nanlalaki na mata ka pero hindi ako adik. Kasi hindi humingi ipin ko. ha? Oh, ganyan, pera-pera yung mga yan. Tanggalan mo ng pera. Alam mo, sabi nila, ang isang tao, malalaman mo ang lalim ng personalidad, ang lalim ng karakter, tanggalan mo ng pera. Oh. Subukan mo tanggalan ng pera yan si Marcos at saka si Tambaluslos, hindi mananalo kahit anong laban yan. Kay suntukan, kay bulong braso, kay tapitik mata. Ano yung pitik mata? O basta yun, kahit ano yan. Kahit patintero, hindi mananalo yung mga yan. Walang alam yung mga yan eh. Ang alam lang yan, pera, pera. Oh. Tuloy. 1,000 shares na ang larawan na ito sa Facebook kung saan nakalinya ang umano'y mga pulis na nakasuot ng pula. Isa si Attorney Israelito Torion. Ang galing talaga nito si Attorney Torion. Attorney Torion, may request ako sa iyo. Bakit hindi tayo punta sa korte at para pigilan natin ang impeachment ni BP Sara? Oy, 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 oy. May ganon, may ganon. Anong masasabi nyo? Di ba? Attorney Torion, bakit hindi natin pigilan kasi unconstitutional yung impeachment ni BP Sara? Gusto nyo ba yon? Pigilan namin ni Attorney Torion ang impeachment kay BP Sara? Kung gusto nyo, ilagay nyo sa comment section. Ha? Lagay nyo sa comment section. Abangan. What? Abangan. Abangan. Okay, ang galing mo talaga, Attorney Torion. O, sige. Pasok! Abogado ng nakadeteneng senatorial candidate na si Apollo Kibuloy sa nag-share sa social media. Ayon kay Torion, kawawa naman ang mga pulis na ginawang rallyista ni BBM. Oo. Kawawa itong mga pulis. Alam mo, itong mga pulis, alam mo kasunod nito, pabibili na kayo ng suka ni Marcos. Hindi. Alam mo to si Marcos, bata pobre talaga yan. Tanong, gagawin ba sa inyo ni PRRD yan? Sinong presidente gumawa sa inyo niyan? Bakit? Yung animal na yan, mata pobre talaga. Laki sa palasyo yan eh. Laki sa layaw, Jeff Rooks. Walang alam yan si Marcos. Inutil yan eh. Wala alam yan. Kaya, ang baba ng tingin niya sa mga tao. Pati pulis, ang baba ng tingin. Alam mo, ang layo mo, Marcos, kay PRRD. Si PRRD, ang tingin sa pulis, vital. Karapat dapat galangin. Vital sa society. Napakalaking ambag. Anong ginawa ni PRRD sa mga pulis? Dinoble sahod. Anong ginawa ni Marcos sa mga pulis? Ginawang rallyista. Anong ginawa ni PRRD sa mga pulis? Sinusuportahan, ipinaglalaban sa mga adik. Anong ginawa ni PBM sa mga pulis? Ha? Ginawang tanod ni Torre diyan pinapasok. Pinatulog sa sahig, pinatulog sa damo. Yung mga pulis, pinaghahanap ng heartbeat. Bakit? Mababa ang tingin. Kung ano ang taas ni PRRD sa mga pulis, ganun ang tingin ni BBM sa mga pulis. Ay, isipin mo, ginawang rallyista? Para lang mag-attend sa kanilang rally. Ibinahagi niya rin ang kopya ng isang memo kung saan inuutusan ng mga detailed PNP personnel na magsuot. Ayan, no? May utos. Oh. Walang armas, mag-assemble, at may pula. Alam mo yung motibo, linlangin ang taong bayan. Alam mo yung motibo, para mambudol-budol na naman. Ayan si Marcos eh. Karakter niya yan.
Kaya nga sabi ko sa inyo, bagamat ang tao nagbabago, but it takes time and admission. Halimbawa, may mali ako. Mali ang manigarilyo. Kailangan i-admit ko yun. And it takes time para makaalis ako doon. Naiintindihan? So nagbabago tao, ako'y naniniwala doon. Pero, yan na yung karakter ng tao eh. Hindi yan basta-basta nababago. Si Marcos, yan na yan. Ano? Mapaglinlang. Mapagbudol. Di nyo napansin? Lahat ng galaw niya budol. Anong sabi niya? Ayaw niya sa impeachment. Tapos yung anak niya. Tingnan mo, tinatarantado talaga tayo mga Pilipino. Bakit? Ayan siya. Ayan si Marcos. Karakter niya talaga mambudol. Ito, kitang-kita mo yung motibo, lokohin ng taong bayan. Na marami sila. Diba ano, pinagmamalaki ni Marcos? Na para kayong pinabili ng suka itong mga kabilang team. Na talaga naman kung ako ang nasa kabilang grupo, talaga naman kakabahan ako sa ganitong klase ng lineup ng mga ng mga senador. Eh bakit nagpapanggap ka? Kumukuha ka ng pulis na realista. Anong ibig sabihin nun? Takot ka na langawin kayo. Mamaya ipapakita ko sa iyo na alam ko, ramdam mo yung pagmamahal ng taong bayan wala sa iyo. Papatunayan ko po sa inyo. Alam ni Marcos yan. Mamaya po. ng sibilyan na may touch of red. Oo naman sir, kasi naging realista na sila doon. We do not know whether or not they would like to attend or not. Kasi alam mo, pulis yan eh. Dapat tanungin mo yan. Gusto nyo ba mag-attend o hindi? Hindi, inutusan nyo lang. Ito kailangan ako, alam mo, Attorney Torion, isa pa to suggestion ko sa iyo. Minsan kasi nakakawawa ang pulis natin. Dapat magkaroon din ng batas na minsan pwedeng, kasi ang pulis natin yung iba dyan mababait naman. Kaya lang, wala silang magawa basta inutos sa kanila, kailangan nilang gawin eh. Yes man yang mga yan. Yes man, yes man. Yes ma'am, yes sir. Mga yes man yang mga yan. So, kawawa din sila eh. Dapat yan, tinatanong, gusto nyo bang umattend ng rally? Hindi, pag inutusan, ganun eh. Their opinion was not secured whether or not they would like to attend. Dahil sa pulis sila, napilitan sila umattend. So kawawa. May Kawawa talaga. nag-text sa akin, sir, ayaw lang magpakilala na isa doon. We can understand siguro na ginawang security na pero kung ginawang security, dapat may baril sila. Saka naka-uniform. Yan, di ba? Dapat naka-uniform. Teka, may nag-text sa kanya. Baka yung nag-text sa'yo, tsaka nag-text sa akin na Toritorion, nag-iisa. But anyway, Davao yan eh. Katangan nyo talaga. Itong Team Marcos katanga. Davao yan. Uutusan nyo yung mga pulis doon. Hindi pa kayo talaga nag-iisip, Marcos? Maglilik yan. Kung buong Pilipinas nga, mahal ng mga pulis ang Duterte eh. Davao pa. Katanga talaga nito si Marcos. Maglilik at maglilik yan. Lalabas yan. Kaya wag niyong itago na kunwari ay sila ay security. Hindi. May gali, wow. Alam niyo, diyan kayo nag-rally sa Davao. Of all places, diyan kayo nag-rally. Nabuking kayo. Pero, teka muna. Gusto nyo ganyan? Abangan ninyo. Kung saan kayo magrarally, doon magrarally ang team Pastor Kibuloy. Abangan ninyo. Maybe solo rally or solo with PDP. Tatapatan ng PDP ang kada rally ninyo. Kung hindi PDP si Pastor Kibuloy, abangan ninyo. Sige, gusto niyo yung ganyan. Sige, tingnan natin. Ayusin nyo. Kami wala kaming Andrew eh. Banat by meron. Ayun. Okay, tuloy tayo. Pero yun kasi iba talaga ang purpose. They were ensuring na meron silang tao at pina-t-shirt ng pula. Sagot naman ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo. Ito si Jean Pardo, naawa ako.
Bakit? Walang sinabing tama. Pero wala, may magagawa ka. Spokesperson, dapat boses niya yung boses ng pulis. Kahit alam niyang mali, kung yun ang inutos ng boss sa kanya. Kaya ako ayoko maging spokesperson. Baka mamaya kung ano-ano ipasabi ng boss mo kahit sabihin, "Ay, si PRRD ang pumatay kay Jose Rizal." Tapos na, sasabihin mo rin naman. Sabagay, general ka na. Uy, sarap. Walang mali sa deployment na walang dalang baril at pagsusuot ng pula ng mga pulis. Itong i-deploy po nila para doon po sa nakaschedule po na rally po para sa sa campaign sortie po nung alyansa para sa Bagong Pilipinas rally po ay nag-request po ang Presidential Security Command ng additional personnel na tatayo po as coverage. Nilalangaw nga, may additional personnel pa kayo. Wala nga pumapansin kay BBM, langaw eh. Ang core ninyo. Sabihin ninyo, langaw kasi. Kaya kailangan nyo ng additional police na magsusuot ng pula. Niloloko nyo na naman ang taong bayan eh. Security at pag tinawag po natin covert security sir ay mga nakasibilyan po yan. Ngayon as to the question, bakit po sila pinagmula? O yan ang question. Bakit po sila pinagpula, sir? O anong sagot? May pinagpula. Normally sir, these are some of the police strategies na ginagamit naman po natin not only for this strategy raw to ng mga pulis, not only for this rally, ha? Sabi mo yan. O sige, susundan kita. rally also and even in the other sa ibang mga major events na atin pong kino-cover po ay sa mga covert security po natin ay talagang nagbe-blend po yan sa mga crowd po na kanilang binabantayan para hindi rin po mapansin na sila ay covert security. Okay, yan ang sabi niya. Ang palusot, bakit sila nagsuot ng pula? Hindi kasi talagang ginagawa yan as police strategy para hindi makilala. Wow, may ganyan na kayong intel may ganyan na kayong strategy. Kung ganyan, sige, susundan kita. Sa susunod na rally ni Pastor Kibuloy, magre-request ng pulis. Ha? Okay, sabi nyo, hindi kayo political. Okay? Sa susunod na sorties ni Pastor Kibuloy at ng PDP, magre-request kami ng pulis. At pagsusuotin namin ng Pastor Kibuloy t-shirt. Pag hindi nagsuot yan, budol-budol ka, ma'am. Parehas ng amo mo. Ay, hindi ikaw. Spokesperson lang. Huwag mo awayin, Coach Oli. Huwag mo awayin. Oh, sorry, ma'am. Hindi mo kasalanan. Utu-utukan. Ay, utusan. Inuutusan ka lang. Okay? Budol-budol yung sir mo. Okay? Maliwanag. Di ba? Para patas tayo. Di ba? Alam mo, yan ang nagiging problema pagka iba ang standard nyo pagdating sa Marcos, iba ang standard nyo pagdating sa Duterte. Ang tawag namin doon double standard. Pero ang totoong meaning noon, ipokrito. Di ba? Kunwari, for the people kayo, kunwari, for the security, yung pala hindi, for the position or for the title. Di ba? Kailangan patas kayo. Wala pong mga armas yan. Ang talagang intention lang po talaga niyan ay mag-obserba at magtingin-tingin kung may mga ikakakaina-hinalang mga tao na humahalo din doon sa mga crowd po. At yan naman po is part of normal security procedure at pakiusap natin ay wag na pong haluan ng politika po. Wag na po haluan ng politika. Okay? Kung hindi to politika, dapat hindi lang rally ni Marcos. Dahil hindi naman si Marcos ang nagbabayad ng buwis eh. Hindi naman si Marcos ang nagbabayad sa inyo mga pulis, taong bayan. So sana, sa rally ni Pastor Kibuloy, magsuot kayo ng t-shirt. Ha? Ng Pastor Kibuloy. At magsuot din kayo kung sa PDP, magsuot kayo. Ha? Patas kayo. Alam mo, na-booking lang kasi kayo eh. Nagpapalusot lang kayo. Tigilan nyo lang kasi the more you defend yourself, the more kayong nababaon. Pas naman ang pahayagang Davao City Police. Naniniwala ba kayo sa mga to? Oh.
Ayon kay Acting Director Police Colonel Hansel Marantan, Isa pa yan si Marantan, eh, di ba? Ano bang ginawa niyan? Ginulungan niya ng KOJC. Ano sinabing tama niyan si Marantan? nananatiling apolitical at non-partisan ang kapulisan sa Davao. Oh, siya may sabi, nananatiling apolitical, non-partisan sa Davao. O, di dapat, hindi lang sa Davao, dapat sa ibang lugar din. Diba? Sige, tingnan natin ngayon. Hinimok rin niya ang publiko na huwag na sumali sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol dito. Anong maling pagpapakalat? Totoong namang nakapula yung mga pulis. Bobo. Para sa Weekend Agenda, Francis Polbe, Ginagawa nyo bang bobo yung mga Pilipino? O nagbobobobobohang kayo? Ako talaga, ang tingin ko dyan, budol-budol kayo. Mana ka na sa amo mo, Marantan. Scenario News Channel. No, next po tayo. Ito po, itong vlogger na to nag-sorry na po, no? Kasi gumawa siya ng vlog na parang ang pagkakaintindi ko ay inihian niya yung poster ni Pastor Kibuloy at ididimanda siya ni Attorney Torion. Dahil ididimanda siya, nag-sorry siya. Pakinggan po natin. Hello, good evening. This morning, I created a content. My intention was for general entertainment only. But instead, created a lot of Ito lang masasabi ko, ha? Pasensya nyo, napultuling ko. Sa mga vlogger kasi, dapat titingnan nyo, kung gusto nyo sumikat, walang masama. Kung gusto nyo kumita, walang masama. Hindi po kasalanan yun. Ang masama, gagawin mong lahat para ka kumita at gagawin mo lahat para sumikat. Dapat, pag may gagawin ka, ambag ka sa bayan. Anong ambag mo? Iihian mo yung poster. I'm not isolating you, kaya lang kasi dumadami, especially itong mga entertainment vloggers, na parang wala na eh. I mean, wala nang ambag. Wala na kayo na idudulot na mabuti sa Pilipinas. Hindi ko inaano yung mga nagpapatawa. Okay lang yun. Basta yung patawan nyo, parang patawan ng panahon dati. Hindi yung parang patawan ni Vice Ganda na puro lang pangaasar, pangkukutsa. Yung patawa dati, nakikita nyo talagang malalim yung pagpapatawa. Di ba? Naiintindihan nyo? So kung entertainment yan, okay lang. Basta wala kayong nasasagasaang tao. Etong problema kasi kaya bumababa ang mga vloggers, ang imahe dahil sa mga mamang katulad nito. Halimbawa, yung mga vloggers na nandyan sa Marilaki na nag-aantay na merong madisgrasya at mamatay na rider. Hindi maganda yung anong klaseng vlogger. Kung kasalanan ng mga nagpapasikat kung bakit sila namatay, hindi ko kayo sinisisi. Pero sana, kung wala kayo dyan, hindi magpapasikat yung mga riders doon sa Marilaki. Yeah? So, dapat meron din kayong ika nga, much is given, much is required. Dapat may responsibilidad ka sa bayan. Ang tanong, sa vlogger na ito, ikaw ba magsosorry kung hindi ka dinimanda? Diba? Maraming ganyan kasi tinatakot i-demanda, hindi pinapansin. Di magdemanda ka. Nung nagdemanda, saka nagsosorry. Yan ang mahirap. Dapat pag nagsorry ka galing sa puso, hindi ko sinasabihan to, I'm talking about general. Diba? Hindi nagsosorry eh. Nung nakatikim ng demanda, saka magsosorry. divisiveness. And for that, I am deeply sorry to Pastor Apollo Kibuloy, to the members of KOJC team, and all the people who I offended, and especially to my family members who were also stressed from what happened. This will be a learning experience for me and also a part of my growth as a content creator
an entertainment vlogger. Blessed and love. Alam nyo, sa akin, para sa akin, basta nag-sorry, okay na yun eh. Kaya lang, hindi naman ako yung taong naapektuhan niya. So, wala sa akin yung desisyon kung tatanggapin yung apologies na itong tao na to. Siyempre, na-insulto rin yung buong simbahan nila, no? So, I cannot decide for them, no? Ako naman, hindi ko naman dinidiin tong mama na ito. Sa akin lang, next time, ulit, ito'y payo sa mga vloggers. Ha? Dahan-dahan. Dahan-dahan po tayo sa mga ano natin. Lalo na't dapat influencer kayo eh. Di ba? Dapat influencer tayo mga vloggers. So, Pastor Kibuloy, pwede ba yung ibang vloggers demanda mo rin? Hindi, yung pinipake news ka, ang dami pumipake news eh. Then, ako, okay, bahala sila, nasa sa kanila yan. Pero, itaas po natin yung antas nating mga vloggers. Okay? Parang tingin sa atin mataas. Paano tayo magkakaroon ng high intellectual audience, viewership, kung ganyan ang klase ng ating kalidad ng ating vlog. Next po tayo. Ito, ipapakita ko ang mga rally ni Marcos ha. Tingnan ninyo. Tingnan nyo, presidente yan ha. Presidente, lumalakad. Tingnan nyo yung mga tao sa likod at saka mga madadaanan niya. Parang baliwala. Hoy, tingnan nyo, nagkukwentuhan pa yung mga yon. Hoy, may dumaan na presidente. Alam nyo, may ikukwento ako sa inyo ha. Noong 2022, ang sinuportahan namin, si Yorme Isko. Hindi po kami nagpabudol sa mama na ito. Kasi anong sabi ni PRRD? Merong mama, merong tumatakbo, at ako'y alam ko siyang pinapatukuyan na may tumitira sa jet, private jet, at sa yate. Si Marcos yun. Alam na namin yun, addict to eh. According to PRRD, hindi kaya naniwala kami, hindi namin sinuportahan to. Ako, bahid ng droga, ayoko talaga. Okay? Maraming sisiraing pamilya yan. Maraming sisiraing kabataan. But anyway, ayaw niya magpa-hair follicle test eh. So, ayan na natin yan. Pero sanay ako, nung sa rally ni Isko, walang ganyan. Alam mo kung bakit? Magkakagulo. Alam mo, ilang beses ko nasubukan ng bumaba ng sasakyan kay Yorme, maiipit ako. Ako pa lang yun ha. Tingnan nyo ito, walang pumapansin. Ngayon, dali natin kay PRRD. Si PRRD pag dumating sa venue, talagang pagkakaguluhan. Yes, haharangin ng security, pero hindi ganyan. Maraming magpipilit lumapit. Hindi yung kakaway-kaway parang tanga. Tingnan nyo ito, parang tanga. Si PRRD kahit nakayuko na yung matanda na dire-diretso talaga, PRRD, President. Pagbaba pa lang sigaw, Duterte. Duterte. Di ba? Tama ba ako? Tama-tama sa mga nag-a-attend ng rally. Tingnan nyo to. Kawawa to si Marcos. Kahit kay Isko eh. Kailan lang, nag-proclamation. Pumunta ng SM Manila. Kala ko malalaglag ako sa hagdan eh. Totoo kasi nakipagsiksikan ako sa escalator. Dumaan si Yorme, nagsiksikan yung tao, nagkagulo. Muntik ako malaglag. Real talk po yan, hindi ako nagbibiro. Nakalive ako nun eh. Kita nyo yun. Ano ibig sabihin? Alam nito ni BBM, hindi siya mahal ng tao. Masakit yun eh. Alam niya, mahina na talaga sila. Anong gagawin nito? Pagagapangin ng pera. Pagagapangin ng kapangyarihan. Pagagapangin ng makinarya na sila ang nakaposisyon ngayon. Kaya naman yung mga 12 na senatorial balls niya, kaya nandiyan sa kanya, kasi siyang nakaupo. May makinarya sila, may pera sila, may means sila. Sa tingin mo yung 12 na yan? Na kay Marcos kung hindi siya nakaupo? Real talk.
Isipin nyo, hindi si Marcos ang presidente. Team niya, bubuo siya. Yang 12 na yan, matira sa kanya. Baka matira sa'yo si Aimee lang eh. Dalawa kayong budol-budol eh. Alam nilang mahina na sila. Kaya pati police, ginamit niya pang rally para hindi kung sakaling konti ang nahakot, kung sakaling konti ang nabayaran, kung sakaling konti ang dumating, hindi sila magmukhang tanga. Pandagdag pa rin yung mga pulis. Ako ipupusta ko sa inyo. Kung ang proclamation or sorties, rally ng PDP, sinasabi nyo pinabili ng suka, at magkakaroon ng sorties sa iba't ibang lugar, sasabihin ko sa inyo, dudumugi ng taong bayan. Magsisiksikan yan. Sigurado yan. Kaya nga dapat sa malaking venue. Kasi yung proclamation, grabe, siksikan. Club Pilipino hanggang labas, punong-puno. Dapat yan ginawa siguro sa Luneta para ma-accommodate lahat. Konti lang talaga nakapasok. At kawawa, ang daming tao sa labas. Kaya lang talagang hindi pwede. Sasabog ang Club Pilipino eh. Sa dami ng gustong makapasok. Hindi ganito. Hindi ka makakakita ng ganyan kay PRRD nang hindi pinapansin. Talagang mukhang tanga si Marcos dyan. Tuloy natin. Tignan mo. Ang luwag, parang tanga, kakaway-kaway. Yung tao walang pake. Tingnan nyo yung nasa likod, walang pakialam. Hoy! Presidente yan dumaan. Pambira naman kayo. Irespeto nyo. Kahit plastic, kaway-kaway kayo. O kahit sigaw nyo, Duterte. Pwede ba yun? Ako nagtatanong, agree ba kayo? Kung sakali, bigla lang pumasok sa isip ko na pag merong rally, may sorties, ang alyansa pinabili, sinusuka, team sinusuka, ang isisigaw nyo Duterte. Pag pumunta sa lugar nyo Duterte, agree ba kayo sa akin doon? O, lagay nyo sa comment section na, tingnan mo to. Saka, paano ka? Hala, tingnan mo, yung mga tao nakatingin. Kay PRRD, mga magagandang babae naglalapitan sa kanya. Ay, oo, sos! Grabe. Matikas pa rin talaga si PRRD. Wala talaga itong mama na ito. Mahinang nilalang talaga si Marcos. Weak talaga. Halata mong galing sa palasyo eh. Halata mong pag gusto ng pagmamahal, ang papaanda rin lang pera. Anong tawag ko sa ganun? Loser. Loser. Tingnan niyo mga mama, mga tao. Uy, pansinin niyo, mga animal kayo. Ang sama ninyo. Ginaya mo si Trillanes. Si Trillanes ganyan pag nangangampanya sa Caloocan, di pinapansin eh. Oy, tao rin siya ha. Pansinin nyo ha. Pansinin nyo si Marcos pag pumunta dyan sa lugar nyo, pati si Trillanes, kawawa naman. Bigyan yung dignidad. Ginaya mo pa si Trillanes. Oh. Dumaan dyan mga kami. Parang tanga lang. Alam mo si Isko dati? Kunwari nasa gym, tapos dumating yung convoy niya, magsisigawan na yung tao sa labas. Yung mga tao sa loob, maglalabasan. Totoo yan, hindi ako nagbibiro, magsisiksikan. Alam yan ang mga team Isko, alam yan. Tapos, pagpasok, kung saan dumaan si Yorme, sinusundan. Wala talaga tong mama na to. Loser. Wala, di ba? Ay, nako, next tayo. Ito naman, papakita ko sa inyo, may announcement si Manny Pacquiao. Meron siyang gaganapin na laban. Ha? Soon to may laban. Oh, ito, announce niya. Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon.
Mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ng korupsyon. Mga Marcos! Okay. Ang korupsyon. Tapos iboboto natin. Tapos iboboto natin. Talagang ang talino natin. Ang talino mo, Manny Pacquiao. Di ba? A few moments later. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Tarantado rin talaga. Tinatarantado nyo talaga mga Pilipino, ha? Kayo mga budol-budol team ko. Isipin mo, trilyon, bilyon ng kurakot ni Marcos ngayon. Hindi na dati magnanakaw si Marcos, ngayon hindi na magnanakaw. Ayan, may laban po si Manny Pacquiao laban sa champion. Manny Pacquiao versus in this red corner wearing Philippine flag, Manny Pacquiao. On the right corner wearing budol flag, 5-time champion Manny Pacman Pacquiao. Ay, ganun matindi, no? Ayan. Ayan, ang dami mo ng pera. Naghahangad ka pa ng pera. Ang powerful mo na eh. Alam mo, ang taas ng respeto ko. For being an athlete, pataas ang respeto ko rito kay Pacquiao. Kasi it's not easy. Ako kahit pa paano yung naging varsity, hindi madali ang maging atleta. So alam ko, ang dedication ng mama nito sa hard work pagdating sa sports. Hindi niya mararating yung talagang pagka-champion niya ng tamad. Masipag to. Nagtiyaga ito, nag-ensayo ito. Habang natutulog yung mga iba niyang mga kasabay, siya nagtitraining. Naniniwala ako doon. Pero pagdating sa talagang katauhan mo, Manny, bagsak ka talaga. Bagsak ka. Iba statement mo ng 2022, iba statement mo ng 2025. Let me remind you guys, ang Banateros, including me, hindi po sa nagyayabang. Our statement remains even before the 2000 presidential election. We hate drugs. Hindi kami nagpabudol. And until now, we still hate drugs. Consistent po ang Banateros. Katunayan, maraming nanonood dito sa inyo ngayon. Dating minumura ako. Minumura kami ni Banatbay, minumura ang Banateros dahil hindi kami bumoto, hindi namin sinusuportahan si BBM. Okay lang yun. Basta kami, sa tama kami kakapit. Yan po ang turo ng tatay namin. Sa tama kayo kumapit. Murahin kayo, so be it. Kasama yan. Maraming salamat po at ang ibang sa inyong nagmumura ay kasama na namin ngayon sa Team Suka na nakikipaglaban sa mga abusado sa gobyerno. At maaasahan nyo po, ang katulad namin ay hindi magiging katulad ni Pacquiao, hindi magiging katulad ni Abe, hindi magiging katulad ni Marcos, at hindi kami magiging katulad ng ibang politiko na walang paninindigan, paiba-iba ng statement at balimbing. Never, ever kami papaning sa droga. Asahan nyo po yan. Maraming salamat po. Huwag po kakalimutan. I-like po itong video na ito. At sana mag-subscribe kayo dito sa channel kong Coach Oli doon sa mga hindi pa po subscriber. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone.